Boss, may ka-church ako na nagustuhan. 34 ako, 30 siya, which is nasa tamang edad kami. Nagparamdam ako pero mixed pinapakita niya. Di pa ako umamin, pero nawala feelings ko sa kanya. Sabi ng mga kaibigan niya, di daw pa siya ready. Try lang daw umamin baka sakali. Ngayon, may nabalitaan ako na may nagkakagusto sa akin, childhood classmate ko, ka-church ko din. Pero 37 na siya. Wala akong feeling sa kanya. Pero siya pinupush ng mga nakaligid sa akin. Ito naman boss, meron naman isang babae naman naka-church ko din. Napapansin ko lumalapit siya sa akin, nakikipag-usap, then sa chat siya nauuna. Gusto ko naman siya, ang problema boss, 21 years old pa lang. Gusto ko i-push si 30 years old na girl. Nasa tama talaga edad namin. Gusto ko kasi magkaanak, boss. Shala, sana all, maraming options. Walang unang-una ko masasabi sa'yo, no, Sigarilyo, is just to follow your heart. I know it sounds cliche, but this will save you a ton of headache in the future. Kasi we're talking about building a family na. Pero, ang gusto kong gawin mo ay alisin mo sa mindset mo, bro, na gusto mo nang magkaanak. Wala namang masama doon, ano, and that is actually one of our primal roles dito sa mundo, is to procreate. Pero magkakaproblema tayo dyan, bro, kung yun ang uunahin mong goal kesa sa paghanap ng tamang babae muna. Kasi bro, believe me, you are setting yourself up for a monumental problem in the future. Okay, sige, lagyan natin ng senaryo, no? Sabihin natin na you went for the 30-year-old and then nireject ka. Pero dahil tulad ng sabi mo, gusto mo na magkaanak, you will go for the next best thing, which is either si 21-year-old or si 37-year-old. Sasabihin natin, you went out with the 21-year-old, ano? And then things go well with you guys, pero deep inside, alam mo na hindi talaga siya yung para sa'yo. Pero naisip mo naman na, pwede na to. And then sabihin natin, may nangyari sa inyo, sa date nyo, tapos pinagamit mo yung toothbrush mo na may ugat sa kanya, tapos eventually, may nabuo. Okay lang sa'yo yun kasi nga yung goal mo ay magkaanak na kaagad. So, congrats! May anak ka na. Pero ang tanong, si 21 years old ba talaga yung babaeng gusto mong kasama sa buong buhay mo? Siya ba talaga yung gusto mong maging nanay ng anak mo? Pag-iising mo sa umaga, yung mukha ba niya ang gusto mong makita every morning? Kung no ang sagot mo sa mga questions na yon, then bro, you are in deep shit. Bakit ka mo? Kasi eventually, 9 times out of 10 bro, ay magkakaroon kayo ng problema down the line that may cause a broken family. All because your goal is just to have a child. Kaya mga sigarilyo, and I'm talking to all of you na, huwag kayong magmadali na magkaanak. Kailangan i-change nyo yung mindset nyo to find the right person first. Hanapin nyo yung babaeng gusto mong maging nanay ng magiging anak nyo. Hanapin nyo yung babaeng you want to spend the rest of your life with. Kasi kung uunahin mo na kagad na gusto mo ng magkaanak, bro, you're setting yourself up for a huge failure of a family in the future. Believe you me. Okay, sige, na-establish na natin yan, ano, na dapat palitan mo yung mindset mo. It should be you need to find the right person first and then have a baby with her, not the other way around. Okay, so na-establish na natin yan, ano? So you said in your message na bet mo talaga si 30 years old pero she's giving you mixed signals. And hindi mo alam kung interesado din ba siya sa'yo. So paano nga ba natin malalaman kung interesado ba talaga isang babae sa atin? Lagi ko nang sinasabi yan dito sa channel. The best way for you to know if the other person is also interested in you or attracted sa'yo is to ask her out on a date, bro. Kasi by asking her out on a date, malalaman niya na interesado ka sa kanya. Hindi mo na kailangan na umamin pa sa kanya, sigarilyo. So, kapag pumayag siya na makipag-date sa'yo, it basically means na interesado din siya sa'yo. But if she declines your invite ng 2 beses, ibig sabihin nun, wala siyang gusto sa'yo. Mababa masyadong attraction level niya towards you. And that is the time for you to move on. And try mong i-date yung 37-year-old or yung 21-year-old. Pero with the mindset na gusto mong mahanap yung tamang babae, Huwag yung mindset na gusto mo nang magkaanak. Saka na yun pag nahanap mo na yung tamang babae para sa'yo. And most likely naman, kapag niyaya mo na mag-date itong either one of those two, si 21-year-old or yung 37 years old, most probably, papayagin na makipag-date sa'yo. And then kapag nagde-date na kayo, dun mo malalaman
naman talaga if you're really, really, really interested in that person or not. Kung siya ba talaga yung gusto mong mapangasawa or hindi. I mean, who knows? Malay mo yung isa sa kanila talaga yung para sa'yo, pero hindi natin malalaman yan unless you ask them out on a date. So yun muna yung masasabi ko sa'yo, no, Sigarilyo. Unang-una, change your mindset talaga. And the number 2, ask the 30-year-old out. Kung pumayag siya, goods. Pag hindi, move on to the next. And then try mong i-date si 21-year-old or si 37 years old. Malay mo isa sa kanila talagang magiging bet mo in the long run. You have to get to know them first. And in order to do that, you have to ask them out on a date. Well, I hope nakatulong ako sa inyo mga Sigarilyo, no? Hanggang dyan na lang muna tayo mga Sigarilyo. And I'll see you again in the next one. Peace.